Magandang umaga mga katamos. Galing ako ng bayan. Alam niyo ba kung anong ginawa ko doon? Masaya ako ngayon mga katamos. Masaya ako. Kasi nga, magpapasko. So, galing ako ng bayan. Di ba sabi nga nila, ang Pasko raw ay para sa mga bata. Totoo naman, totoo naman. Pero minsan, ang Pasko kasi talaga para sa lahat. Pagsilang ng Jesus. So, ayun. Basta, ang sabi nga, ang Pasko ay para sa mga bata. Dahil dyan, mga bata. Galing akong bayan. Binilan ko ng regalo yung mga anak. Para siyempre, kahit paano, masaya yung Pasko nila. Kahit simpleng regalo lang. Pambalot. Pambalot mga katama. Pambalot. So, ang gagawin natin, babalutin ko muna yung kanilang regalo. Yan na. Sigurado matutuwa yung mga anak ko nito mga katamos. Mamaya nga pala, may vlog kami nila by Timot, Boy Kasi at ni Jari. Ito, malaking pambalot dahil para sa bunso ko. Ayan o mga katamos. Bunso ko. Blocks. Kaya, pambata. Blocks. Mahilig kasi yung gumawa ng kung ano-anong bagay. Doon sa kwarto, meron siya doon parang ginawang mga table, mga lagayan ng mga laruan niya. Mahilig siyang ang mga likot ng kung ano-anong bagay. Kaya ito, blocks para sa bunso ko. Para mag-bag ko. Matutuwa yun. Ganda mga tamas Ganda. Babalutin siya. At binibigay ko sa kanila to. Sa Pasko. So, ngayon. Talagay natin dito. At syempre, sasarado natin para hindi niya makita. Ay. Susil natin ng maayos. Wala. Saan yun? Malabo pa naman yung mata ko. Wala. Ito. Ito pala. Para sa aking bunso. May bless.
Yan mga katangos, matutuwa yung anak ko dito. Tapos na yung isa, yung sa ate naman. Ate. Para kay Siam. Maliit lang. Pero dahil nga ate na siya, hindi na siya dapat sa mga laruan. Hindi na siya sa mga laruan. Ang bagay sa kanya mga katamos is ball pens. Nagila ko siya ng mga ball pens. Ate na siya eh. Talagay natin dito. At hindi lang yan. Meron ding ito, maliit na notebook para siyempre gusto niya magsulat-sulat ng kung ano, mga para bang tawag ito, talaan ng buhay, ganon. Tagalog, ang lalim ng Tagalog ah. Ayan, binili ko. Ayan, so ilalagay natin dito para sa kanya. Kasi yung anak ko na yun, yung panganay, ang ano siya, ang grade 6. So, hindi na siya masyadong mahilig sa mga laro-laro. So, kaya, ito yung binili ko para sa kanya. Kasi yung bunso ko is grade 4. Grade 4. So, mahilig siya sa mga laruan. Mahilig siya maglaro. Kahit siya lang mag-isa, kasi dalawa lang sila ni ate niya. Minsan nga, niya ate niya na maglaro daw sila. Kaya lang minsan si ate niya hindi pumapayag kasi ayaw na maglaro. Gusto na kung ano na ang ginagawa. Minsan sa cellphone na busy. Kaya minsan pinabawalan ko. Sabi ko, huwag naman masyadong cellphone kasi hindi maganda yan pag nasobrahan kayo sa cellphone. Kaya minsan, kahit gusto nila mag-cellphone, iniiwasan nila. Kasi nga, lalo na pag nandito ako. Pero pag wala ako yan, sigurado cellphone ang hawak ng mga yan buong araw. Habang yung isa ang naglalaro doon sa kwarto, yung isa naman nandito nakahiga. Dito lang kami sa sala nahihiga kasi doon sa kwarto madilim. May ilaw naman, kaya lang ang madilim. So hindi kami makakagising ng maaga pag nasa kwarto kasi nga hindi namin alam ang ano na, tanghali na, mga alas 8, alas 9 na. Nandun pa rin kami. Hindi, kasi madilim nga. So pa yun, ilipat ko yung kama namin dito sa sala para siyempre nagre-reflect sa bintana yung ano ng araw, sikat. Kaya obligado kaming magising, lalo na sila pag merong eskwela. Obligado 5 magigising na yan, siyempre maliligo pa yan. May dalawang anak ko, kaya magbibihis pa, and then bibiyahe pa sila papuntang school. Hindi ko sila inaatid mo makakama sa motoran. Dati yan, meron silang service. Kaya lang, wala na yung service nila. Easy na. Kaya, ang nangyari, every Monday, aalis sila dito ng bahay. Diretso sila sa school. Then, Friday na sila babalik dito ng hapon. Friday na kasi nandun na sila sa tita nila, sa ate ng misis ko. Doon sila nag-stay. Kasi mas malapit doon eh. Kasi kung dito sila sa akin, uwian, magastos sa pamasahe, magastos sa nakakapagod. Kasi nga, 5 barangay pa naman yung dadaanan bago makarating dito. 5 barangay dadaanan bago makapunta ng school. Kaya, siyempre, kung uwian pa sila, galing sila ng school, pagod na nga, buong araw na pag-eskwela. Kaya nandun sila.
hanggang ngayon nga, nandun sila eh. Kasi babalik sila dito pag tapos na yung Christmas party nila. Ito pa. Meron pa to, mga tamos ha. Dalawa pa nga ito. Mahilig kasi yun sa mga ganito. Didikit niya to sa mga notebooks niya kung saan basta bahala na siya. Yan. Bahala na siya kung saan niya yan didikit. Crystals. Crystals. Say it in crystals. Ang ganda mga tamos. Simple lang yung mga regalo ko sa kanila pero malaking bagay sa kanila to. And last but not the least, tada! Bunny na ballpen ulit. Siyempre babae siya eh. Gusto niya yung ganito. Ewan ko pa paano to. Hindi ko na tinignan kung paano saan. Ano to? Ayun! Oh, may ikot. Tamos. So ito. Maraming siyang ballpen. Matutuwa yun. Seal to na ito mga katamos. At bibigay ko sa kanila to. On or before ng Pasko. Kasi hindi na ako pakapag-ikot. Matutuwa yung mga ito. Ay, meron silang regalo. Kahit simpleng regalo lang. At least mapapasaya ko sila. So mga Tamos, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa Tamos Vlog. At mamaya may vlog din kami ni Bay Timot. So baka magtataka kayo, makikita nyo sa vlog namin. Ito yung damit ko. Tapos ito, para sa Pasko naman to. Ito pa rin yung damit ko. Ayan. Tamos, maraming salamat sa pagsuporta sa Tamos Vlog. Sana po hindi kayo magsawang manood. Kahit simpleng video lang or kami nila Bay Timot. Masaya. Ayan. Merry Christmas mga Tamos. Merry Christmas at advance Happy New Year. Bye bye.